Kalusugan. Bago ko simulan ang kabanatang ito, gusto ko munang linawin na hindi ko kinukonsinti o iminumungkahi na umiwas sa mga medikal na doktor kung mayroon kang malubhang kondisyong medikal. Gayunpaman, dapat mo ring malaman na ang the law of attraction ay makakapagpagaling din ng anumang uri ng mental o physical ailment. Gaya ng sinabi ko sa simula ng aklat na ito, hindi natin basta-basta mapapalago ang nawawalang mga paa. Sa halip, kung gumagamit ka ng the law of attraction, hindi ka magbabalik ng isang braso, ngunit maaari kang makatanggap ng email mula sa isang doktor na gustong gumawa ng prosthetic para sa iyo, marahil kahit na walang bayad sa iyo. Sa magandang pagpapalang ito na ibinigay sa atin ng ating mas mataas na kapangyarihan, mayroon tayong kapangyarihang pagalingin ang anumang pisikal at mental na karamdaman. Maaari nating gamutin ang mga phobia at mga problema sa timbang. Maaari naming gamutin ang anumang uri ng sakit na mayroon ka. Kung ikaw ay isang taong ipinanganak na may sindrom o sakit, maaaring hindi mo ito ganap na gamutin, ngunit magagawa mong mamuhay ng normal at mas kasiyasyang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng Eloy, kahit na may mga isyong ito. Nabanggit ko sa marami sa mga nakaraang kabanata ang konsepto ng mga listahan ng pagsulat. Ang mga listahang ito ay magiging mas kapaki-pakinabang sa iyo kaysa sa iyong napagtanto. Una sa lahat, kapag naglista kami ng mga bagay, inililista namin ang bawat maliit na bagay na gusto namin ng partikular hanggat maaari. Kapag tinitingnan at binabasa natin ang mga listahang ito, nakakatulong ito sa atin na matandaan ang mga partikular na bagay na gusto natin, sa perpektong detalye habang isinulat natin ito. Oo naman, kung wala ang listahan. Mayroon pa rin kaming malabong ideya kung ano ang gusto namin, ngunit hindi sapat ang malabo para maunawaan ng universe kung ano mismo ang gusto namin. Ang paggamit ng isang listahan at pagbabasa nito araw-araw ay nakakatulong na i-embed ang mga pangarap natin na ito sa ating subconscious minds, sa ating memorya, na siyang susi para makuha ang gusto natin. Kapag mayroon tayong eksaktong nais na ganap na kabisado, tinitiyak nito na magagawa nating hilingin ang eksaktong parehong bagay sa bawat oras na mag-visualize tayo. Kung ang mga detalye ng hinihiling namin ay medyo naiiba kaysa sa hiniling namin sa huling pagkakataon, humahantong ito sa pagkalito kung ano ang iniisip ng the universe na gusto mo. Kung ang universo ay nalilito kung ano ang gusto mo, at kung ano ang pinaniniwalaan nitong mayroon ka na, o wala, kung gayon imposible para sa iyong mas mataas na kapangyarihan na ibigay ito sa iyo. Kaya talaga, ang listahang ito ay higit pa para sa iyong sariling kapakanan. Ginagamit mo ito upang kabisaduhin ito upang malito ang iyong mas mataas na kapangyarihan kung ano ang gusto mo. Kapag isinulat mo ang iyong listahan ng kung ano ang gusto mong makamit sa buhay, ang iyong mga kagustuhan, mabuting gamitin ang medyating para makatulong sa pagpapagaling ng iyong katawan. Maghanap ng tahimik na lugar at gumastos. Ilang minuto sa isang araw na ginagawa ang pagsasanay na ito. Ipikit ang iyong mga mata at magpahinga. Pagkatapos ay magsimula mula sa tuktok ng iyong ulo. Isipin ang isang kumikinang o liwanag ng puti o kumikinang, o anumang mistikal na disenyo na makikita mong tanda ng positibong enerhiya at kalusugan. Ang puti ay kadalasang pinakamaganda dahil ang kulay na ito ay tanda ng kalusugan. Isipin na ito ay umiikot sa iyong ulo at naglalabas ng anumang negativity. Isipin na ang puting pag-inog na ito ay literal na naglalabas ng anumang nakakalason sa katawan. Kabilang dito ang karamdaman, sakit at hindi kasiyasyang pag-iisip. Pagkatapos ay isipin ang pag-ikot na nakapalibot sa iyong lig, balikat, at braso na kumukuha ng mas nakakalason na enerhiya mula sa iyong katawan. Pagkatapos ay magpapatuloy ang pag-ikot sa paligid ng iyong dibdib at bahagi ng tiyan. Pagkatapos ay isipin ito sa paligid ng iyong mga balakang, pribadong lugar, binti at paa. Kapag natapos mo na ang prosesong ito, maaari mo itong gawin ng isang hakbang pa kung gusto mo at isipin ang kadalisayan na ito na umiikot sa loob ng iyong katawan. Pakiramdam na lumiligid ito sa lahat ng mahahalagang bahagi ng iyong katawan, kalamnan, at litid, at bi. Maaari mo ring isipin ang mahiwagang pag-ikot na ito na tumatakbo sa iyong daluyan ng dugo at mga ugat. Biswal na isipin na ang puting swirl na ito ay kinokolekta ang lahat ng lason, sakit at negatibong enerhiya habang ito ay naglalayag sa iyong katawan.
Pagkatapos, panoorin ito habang ito ay sumasabog, na nagpapadala sa bawat negatibong kaisipan, karamdaman, sakit o karumihan, palabas at sa pinakamalayo sa iyong katawan hanggat maaari. Panoorin ang negatibong enerhiya na nawawala habang nagpapatuloy ito. Bago ko tapusin ang kabanatang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang halimbawa kung paano ang pagpapasalamat sa aking kalusugan at ang pag-iingat lamang sa aking kalusugan ay nagtrabaho para sa akin. Maniwala ka man sa kwentong ito o hindi, nangyari ito. Bago ko nalaman ang tungkol sa The Law of Attraction, mayroon akong napakaliit na bukol sa isa ng aking mga dibdib. Hindi ako nagpunta sa doktor para dito. Siguro dahil sa takot o kapabayaan ng mga kasamahan, pero sa alinmang paraan ay hindi ako pumunta. Hindi kasi ako nagpa-doktor, hindi ko alam kung malignant ang bukol na ito o benign. Ngunit ito ay naroroon ng mahabang panahon at ito ay lumalaki. Ito ay lumalaki, bagaman napakabagal. Tuwing gabi sa paliguan ay tinitingnan ko ito at dinadamdam kung mas malaki ba ito kaysa noong nakaraang gabi. Nagpatuloy ito ng halos 2 taon. Sa kabutihang palad, hindi ito naging mas malaki kaysa sa butil ng kape. Matapos malaman ang tungkol sa The Law of Attraction, tulad ng sinabi ko, napunta ako dito ng buo. Sa aking kabinet ng gamot ay naglagay ako ng isang tala kung saan makikita ko ito bawat isa. Umaga. Sinabi ng tala, ang aking kalusugan ay nagpapanatili sa akin na buhay. Salamat sa kalusugan ko. Ito ay isang bagay na nakuha ko mula sa isa sa mga libro ni Rhonda Byrne. Kahit papaano, binabasa ko ang talang iyon tuwing umaga at pagkatapos ay paulit-ulit ko itong inuulit ilang minuto sa tuwing nakikita ko ito. Ilang beses ko ring binabasa ang tala sa buong araw habang ginagamit ko ang banyo. Talagang magiging maganda rin ang pakiramdam ko habang inuulit ko ang pariralang, ang aking kalusugan ay nagpapanatili sa akin na buhay. Salamat sa kalusugan ko. Bilang karagdagan, ginamit ko rin ang ehersisyo sa itaas ng ilang beses sa isang linggo. Sa loob ng halos 3 linggo, hindi ko nasuri ang bukol sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito nasuri. Naniniwala ako na ito ay dahil ako ay nakatuon sa iba pang mga aspeto ng aking buhay na ang Eloy ay tumutulong sa akin upang makamit na hindi ko nalang inisip ang tungkol sa bukol. Then one night habang naliligo ako, I decided to check it, wala inay Angie bulok. Wala na. Pagkatapos ng 2 taon ng pag-aalala na maaari akong magkaroon ng cancer, sa wakas ay nawala na ito. May katulad na kwento sa pelikula, Ang Lihim. Hindi ko yon mapatunayan sa'yo. Ang kwento ko ay totoo at hindi ninakaw sa pelikula. Ngunit alam ko ito at alam ng Diyos na ito ay totoo. Kaya habang isinulat ko ito ng may luha sa aking mga mata, gusto kong magpasalamat sa iyo aking Panginoon, muli. Salamat sa aking kalusugan, dahil ang aking kalusugan ay nagpapanatili sa akin na buhay. Maraming salamat. Ang pakiramdam na positibo at masaya ay pumipigil sa sakit at karamdaman. Kapag nagkasakit ka, ito ay hindi lamang dahil nakuha mo ito mula sa isang tao, ngunit ito rin ay dahil ang iyong mga damdamin ay hindi malusog. Ang sakit at karamdaman ay hindi mabubuhay sa isang emosyonal na malusog na katawan. Posibleng pagalingin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Gayunpaman, mas madaling maiwasan ang sakit sa unang lugar sa pamamagitan ng pagkakaroon ng positibong saloobin kaysa sa pagalingin ito. Ang pagpapanatiling masaya sa damdamin, pagpapasalamat sa bawat maliit na bagay na mayroon ka, pagpapasalamat sa iyong mga talento, pasasalamat sa hangin at ang buhay na ibinigay sa iyo ay makakatulong upang matiyak na nabubuhay ka ng buo at masagana sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Pera, kalusugan, pag-ibig, kaibigan, at kapangyarihan ay maaring maging iyo lahat. Mga katangian na gusto mong matamo sa iyong karakter. Mayroon bang mga katangian na nais mong makamit sa iyong sariling pagkatao? Nais mo bang maging mas organisado? Nais mo bang magkaroon ka ng mas malinaw na balat? Nais mo bang magkaroon ka ng higit na kumpiyansa? Nais mo bang magkaroon ka ng higit na pasensya?
Kung gayon, alamin na makakamit mo ang lahat ng katangiang iyon sa iyong pagkatao, at higit pa. Tulad ng sa lahat ng iba pa, sumulat ng isang listahan ng mga katangiang nais mong magkaroon at basahin ang listahan araw-araw. Maniwala ka na kaya mong taglayin ang mga katangiang iyon. Pagkatapos ay maniwala ka na magkakaroon ka ng mga ito. Simple, right? Ngunit may ilang higit pang mga bagay na maaari mong gawin. Narinig ko ang iba na gumagawa ng susunod na eksperimento, at kamakailan lang ay sinimulan kong gawin ito sa aking sarili. Sa katunayan, nabasa ko ito sa libro, The Law of Success by Napoleon Hill. Sinabi niya na kapag ginamit ng isang kaibigan niya ang konseptong ito, natural na nagsimulang makamit ng kanyang kaibigan ang lahat ng katangiang ninanais niya para sa kanyang sarili. Naging krus talaga siya sa pagitan ng maraming iba't ibang tao, kaya't napansin din ng iba sa paligid niya. Ang eksperimento. Isipin ang mga taong nagtataglay na ng mga katangiang gusto mo para sa iyong sarili. Sa gabi, habang nakahiga ka bago ka matulog, i-play ang isang maliit na clip sa iyong isip. Isipin ang iyong sarili na nakaupo sa paligid ng isang mesa, kasama ang bawat isa sa mga taong ito. Lumibot sa mesa na may maikling pakikipag-usap sa bawat isa sa kanila, na sinasabi sa kanila na nais mong makamit ang isang partikular na katangiang taglay nila. Pagkatapos ay isipin na ang bawat isa sa kanila ay masayang nagbibigay sa iyo ng kanilang kalidad. Maaari mong isipin na talagang ibinibigay nila ang kalidad sa iyo. Maaari mong isipin ang kanilang kalidad magically dumadaloy mula sa kanila sa iyo. Hindi mahalaga kung paano mo ito gagawin. Gamitin mo lang ang sarili mong imahinasyon. Mukhang kalokohan ito, alam ko. Ngunit ito ay gumagana. Sa paglipas ng panahon habang ginagawa mo ito, mas makikita mo ang mga katangiang ito sa iyong sarili, gaya ng mapapansin ito ng iba. Masyadong. Ang kaibigan ni Napoleon ay gumamit ng mga kilalang tao sa kanyang eksperimento. Ngunit maaari mo ring hanapin ang mga katangiang ito sa ibang mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Humanga sa mga katangiang ito sa kanila. Huwag lamang humanga sa malayo, ngunit siguraduhing sabihin mo sa tao na hinahangaan mo ang tiyak na katangiang ito sa kanila. Sabihin sa isang tao kung gaano siya kaganda. Sabihin sa isang tao na napakabait nila sa isang kilos na katatapos lang nilang gawin. Sabihin sa isang tao na nagbibigay sila ng isang kasyasyang aura. Huwag gumawa ng mga bagay-bagay. Maging tapat, at kapag nakakita ka ng isang bagay na tapat mong hinahangaan, sabihin sa kanila. Gagawa ito ng dalawang bagay. Ang law of attraction ay gagana upang idagdag ang mga katangiang iyon sa iyong sariling karakter. Dagdag pa rito, hindi lamang nito mapapabuti ang araw ng iba pang mga tao, ngunit magpapasigla rin ito sa iyong sariling espiritu para sa araw na iyon. Ito ay isang natural na reaksyon para sa atin na maging mabuti kapag pinapasaya natin ang iba. At iyon ang tungkol sa buong aklat na ito, ginagawa ang lahat ng makakaya namin para maging mabuti ang pakiramdam at likhain ang aming sariling tagumpay. Dapat mong subukan at gawin ito kahit isang beses sa isang araw. Kung mas madalas mong gawin ito, mas magiging natural ito para sa iyo. Bukod pa rito, kapag mas madalas mong gawin ito, mas mabilis na magiging bahagi ng iyong sariling mga katangian ang magagandang katangiang ito na hinahangaan mo sa iba. Habang ginagawa mo ang mga bagay na ito araw-araw, huwag kalimutang patuloy na basahin ang listahang iyon. Kapag una mong sinimulan ang prosesong ito, makikita mo ang lahat at anumang bagay sa iba na sa tingin mo ay nakakaakit. Maaaring hindi sila ang mga item sa iyong listahan. Kung mas madalas mong basahin ang listahan ng mga katangiang talagang gusto mo para sa iyong sarili, mas madalas mong sisimulang makita ang mga eksaktong katangiang iyon sa iba. Pagkatapos sa pamamagitan ng paghanga sa kanila, sa takdang panahon, ang mga katangiang iyon ay magiging bahagi ng iyong sariling katangian bilang mabuti. Ang pera ay bahagi mo na. Ito ay isang konsepto na mahirap unawain ng ilang tao. Lahat ng bagay sa sansinukob na ito ay binubuo ng enerhiya. Dahil ang lahat ng enerhiya ay konektado, ang lahat ay isa at bahagi ng isa't isa bilang isang solong nilalang. Walang mga gaps kung ano paman sa malaking bola ng enerhiya na ito. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin?
Kung ang lahat ay enerhiya, kabilang tayo, kabilang ang mga puno sa labas, kabilang ang mga planeta, at maging ang lahat sa labas ng ating sariling solar system, kung gayon tayo ang mga bagay na yon. Ang iyong aso ay enerhiya. Ang usok na nagmumula sa iyong BBQ kapag nag-ihaw ka ay enerhiya. Oo, lahat tayo ay bahagi din ng lahat ng mga bagay na yon. Ngunit hindi lang tayo bahagi ng mga bagay na yon. Kami ang mga bagay na yon. Walang ikaw, walang ako. Muli, lahat tayo ay isang nilalang. Bawat isa sa atin, at bawat bagay na hawak ng sansinukob na ito ay isang napakaliit na bahagi lamang ng isang malaking nilalang na ito. Tumingin sa iyong kaliwa. Ano ang nakikita mo? Sa ngayon ay nakikita ko ang isang end table. Ang panghuling talahanayan na iyon ay nag-vibrate na enerhiya. Ito ay bahagi ng Universal Energy Connection na ito. Kahit na napakalayo ng mesa sa akin, para abutin at hawakan ito, ang mesa ay konektado pa rin sa akin. Ito ay dahil mayroong isang hindi maisip na dami ng enerhiya sa pagitan ng mesa at ako ay kumikilos na parang chain link na nagkokonekta sa akin sa mesa. Ang chain link na ito ng enerhiya ay nag-uugnay sa atin sa lahat. Kung nakatira ka sa Estados Unidos, talagang konektado ka sa bawat tao at bagay sa China sa pamamagitan ng chain link na ito ng enerhiya. Alam ko, napunta ka sa seksyong ito ng aklat sa pag-asang matutunan kung paano makakuha ng mas maraming pera. Ngayon ay maaari kang magtanong, okay, ngunit ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa pera? Halika na! Ngunit sa totoo lang, ito ay may kinalaman sa pera at huwag mag-alala. Malapit na akong makarating dito. Dahil bahagi tayo ng lahat at lahat ay bahagi natin, kailangan nating simulan ang pag-iisip ng mga bagay na gusto natin bilang bahagi na rin natin. Mayroon ka bang talento na sa tingin mo ay bahagi na ng iyong sarili na kung ito ay inalis ay hindi mo na mararamdamang buo? Iyon ay dahil ito ay bahagi mo. Ito ay bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Ganito ang pakiramdam ng mayayaman sa pera. Ang pera ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ang kailangan mong maramdaman tungkol sa pera at lahat ng bagay na gusto mong makamit. Kailangan mo itong maramdaman dahil kahit $5 ka lang sa iyong pangalan, ang pera ay bahagi rin ng iyong pagkakakilanlan, katulad ng para sa isang milyonaryo. Alam kong nakakabaliw ito, ngunit kung ang lahat ay konektado, at walang isang bagay na hiwalay sa isang malaking universal na bola ng enerhiya, kung gayon wala tayong personal na pagkakakilanlan. Ang ating pagkakakilanlan ay pinaghalong lahat ng iba pa sa universo na ito. Isipin ang iyong sarili bilang kung ang pera ay konektado sa iyo, na parang kaisa ka nito, dahil sa katotohanan, ikaw. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip ng pera bilang isang hiwalay na bahagi ng kanilang sarili. Iniisip nila ito bilang isang bagay na kailangan nilang hanapin. Ngunit kapag nagsimula kang makaramdam na parang konektado ka dito, tulad ng pagkakakonekta mo sa bawat iba pang bit ng enerhiya sa universo na ito, magsisimula kang mapansin na hindi mo na kailangang hanapin ito. Kung at kapag nagsimula kang maramdaman na ang pera ay bahagi na ng kung sino ka, makikita mo na ang pera ay magsisimulang dumaloy ng natural sa iyong buhay. Ganito ang pakiramdam ng mayayamang tao tungkol sa pera. Pakiramdam nila ay bahagi na ito ng kanilang pagkakakilanlan. Talagang bahagi ito ng pagkakakilanlan ng lahat, ngunit ang mga mayayaman ang nakakaalam nito. O hindi bababa sa nararamdaman ito. Maaaring hindi nila alam kung ano ang eksaktong pakiramdam na ito, ngunit nararamdaman pa rin nila ito. Ang pera ay dapat isipin na madaling makuha at marami nito, hindi lamang para sa iba, kundi para sa iyo rin. Malamang iniisip mo, mayayaman ang pinag-uusapan natin. Siyempre sila. Pakiramdaman ito. Ang pera ay madaling makuha para sa kanila. Ngunit ang nakakalimutan natin ay ang karamihan sa mga mayayaman ay hindi palaging mayaman. Maraming milyonaryo na nagmana ng pera o negosyo, sigurado. Ngunit karamihan sa mga milyonaryo ay gawa sa sarili. Iningatan nila ang frame ng isip na ang pera ay madaling makuha hanggat naaalala nila. Ang universo pagkatapos ay gumawa ng pera na madaling makuha para sa kanila. Noong nasira sila, kahit yumaman na sila, hindi sila nag-aalala kung paano o saan darating ang mga susunod nilang pera.
Alam lang nila na darating ito dahil naiintindihan nila na ang pera ay bahagi na nila at nilalayong maging kanila. Sa sandaling maramdaman mo ito sa iyong sarili, ang pera ay magiging kasing kayang maabot mo rin. Ganito dapat ang pakiramdam natin sa lahat ng gusto natin sa buhay. Tandaan, ang lahat ay enerhiya at lahat ng enerhiya ay konektado, walang gaps sa koneksyon. Ang lahat ay bahagi ng lahat. Napag-usapan ko ang tungkol sa pagsulat ng mga listahan at pag-visualize. Ang mga ito ay talagang hindi ganap na kinakailangan kung ikaw ay nasa kabuuang linya sa universo. Kung palagi kang nagpapasalamat sa lahat ng mayroon ka, at sa bawat magagandang bagay na ibibigay sa iyo, matatanggap mo ang gusto mo ng walang mga listahan at visualization. Kapag pinahahalagahan mo ang lahat, naniniwala ang universo na nasa iyo na ang lahat at sa makatuwid ay nagdudulot sa iyo ng higit na kagalakan at katuparan kaysa sa iyong naiisip. Ang mga listahan at pag-visualize ay mga tool lamang na tumutulong bilang mga paalala na dapat mong panatilihin focus ka sa gusto mo. Ang mga ito ay mga paalala na patuloy na panatilihing kontrolin ang iyong mga damdamin at emosyon. At ang pagbabasa at pag-visualize sa mga bagay na gusto mo ay nakakatulong sa iyo na maging masaya. Lahat ng bata ay nasasabik sa kanilang kaarawan o oras ng Pasko dahil alam nilang makakatanggap sila ng magagandang bagay. Pinag-iisipan nila ito ng ilang linggo, minsan kahit na mga buwan ng maaga. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapanatili silang masaya halos buong buwan ng Disyembre. Ito ay gumagana sa parehong paraan para sa iyo. Ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na gusto mong panatilihin at ang pag-alam na matatanggap mo ang mga ito o kahit na isang bagay na mas mahusay ay nagpapanatili sa iyo na masaya. Tulad ng paulit-ulit nating napag-usapan, ang iyong kalooban ang nagpapasya kung ano ang iyong akitin sa iyong buhay. Sa sinabi nito, isulat kung gaano karaming pera ang gusto mong matanggap sa iyong listahan ng mga layunin. I visualize din ito. Gamitin ang dalawang bagay na ito bilang mga karagdagang tuol upang makatulong na panatilihing mataas ang iyong emosyonal na estado at dalas ng pag-vibrate. Kung mas mataas ang pakiramdam mo sa buhay, mas marami kang lalabas sa buhay. Magkaroon ng tiwala. Maaari kang mabigo ng maraming beses bago ka magtagumpay. Alam ng lahat na nakamit ang anumang bagay sa buhay na gagawin nila. Ito. Kung babalikan mo ang iyong buhay ngayon, mapapansin mo na sa lahat ng nagawa mo, nagkaroon ka ng emosyonal na drive para magawa ito. Iningatan mo ang balangkas ng isip na makakamit mo ang layuning yon kahit ano pa ang mangyari. Mayroon ka ring ganap na pananampalataya na gagawin mo ito. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga walang tiwala na makakamit nila ang isang layunin? Sumusuko na sila. Ito ay hindi maiiwasan. Ang mga tao ay nabigo sa lahat ng oras, ngunit ang mga nakamit kung minsan ay kailangang mabigo at mabigo muli bago magtagumpay. Si Babe Ruth, ang pinakakilalang manlalaro ng baseball sa kasaysayan, ay may record para sa ang pinakamaraming home run sa kanyang panahon. Ngunit mayroon din siyang record para sa pinakamaraming strikeout sa kanyang panahon. Si Thomas Edison ay nagkaroon ng 1,000 na bigong pagtatangka sa bumbilya bago niya ito tuluyang nakuha ng tama. Nabangkarote si Henry Ford ng 5 beses bago siya nagtagumpay. Si Albert Einstein ay hindi nagsalita hanggang siya ay 4 at hindi nagbasa hanggang siya ay 7. Ang hindi pagbabasa hanggang 7 taong gulang sa panahong ito ay hindi gaanong abnormal, ngunit inilarawan siya ng mga guro ni Einstein na mabagal sa pag-iisip. Ngunit tingnan kung ano ang kanyang nagawa sa kanyang buhay. Sa high school ay binoto si Robin Williams, pinakamaliit na magtagumpay. Parang hindi na yung ngayon, di ba? Ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga taong ito? Ang mga salansan ay laban sa bawat isa sa mga taong ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-isip sa isang sandali na sila ay mabibigo gaya ng iniisip ng iba. Ang bawat isa sa mga taong ito, sa kabila ng iniisip ng iba, ay may kumpiyansa sa kanilang sarili na matutupad nila ang kanilang mga pangarap at natupad nila. Iyon mismo ang dapat mong maramdaman na ikaw ang iyong mga layunin at lahat ng iyong mga pagsusumikap. Nakakalungkot na hindi lahat ng tao ay natural na may ganitong uri ng tiwala sa sarili.
Sa kabutihang palad may mga paraan upang makalibot sa pader na ito. Kakailanganin mong hugasan ang iyong sarili tulad ng napag-usapan natin brainwashing ang ating subconscious minds. Ang paniniwala sa the law of attraction ay isang kahangahangang bagay. Napakarami na maaari mong gawin dito. Para sa marami, ang paniniwala ay hindi isang issue, ngunit sa halip, ito ay patuloy na pinapanatili ang kanilang mga emosyon sa isang mataas at masaya dalas na ang issue. Lahat tayo ay may mga masasamang sandali. Maging ang mga taong nag-aaral at gumagamit ng the law of attraction sa loob ng maraming taon, ay may mga negatibong iniisip. Hindi natin sila mapipigilan ng lubusan at gaya ng nasabi kanina, ayaw talaga natin dahil galing sila sa ating conscious mind, which is something we need for our own protection. Ang magagawa natin ay i-moderate ang mga negatibong kaisipang ito, at sa pamamagitan ng paggawa nito, sasanayin natin ang ating mga emosyon hanggang sa isang araw ang kaligayahang nararamdaman natin ay darating sa atin ng natural gaya ng paghinga. Ang mga susi sa pagsasanay sa ating subconscious mind ay sa pamamagitan ng pag-uulit at positibong pag-uusap sa sarili. Bagamat ang mga taong tulad nina Jim Jones, Adolf Hitler at Kim Jong-un ay nagdulot ng maraming kaguluhan, pagkawasak at sakit at pagdurusa sa mundo, naway paniwalaan ng mga tao na sila ay mga henyo. Ang dahilan nito ay dahil ang galing nilang mag-brainwash. Ngunit sila ba ay talagang mga henyo? Maaaring mabigla ka sa kung gaano kadaling mag-brainwash ng isang tao, at na mas madaling mag-brainwash sa iyong sarili. Tulad ng anumang bagay na natutunan nating gawin sa buong buhay natin, kailangan ang pag-uulit. Tumayo sa harap ng salamin at ulitin ang pariralang ito. I am a successful, and whatever you want to be. Ako ay lubos na nagpapasalamat na mayroon ako, sabihin kung ano ang mayroon ka, at o kung ano ang gusto mong magkaroon. Alam kong kaya ko at gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Salamat Panginoon, o kung anuman ang iyong pinaniniwalaan, sa paniniwala sa akin, at sa pagtulong sa akin na maniwala sa aking sarili. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas at tiyaga upang tulungan akong makamit ang buong tagumpay sa lahat ng aking mga pagsusumikap. Kapag alam mo ng eksakto kung ano ang gusto mo, kunin ang pariralang ito at gawin itong tiyak. Hanggat maaari sa kung ano ang gusto mong makamit. Maaari mong paikliin ito sa anumang paraan na gusto mo hanggat panatilihin mo ang mga bahagi na sa tingin mo ay pinakamahalaga. Ikaw. Gayun din, tandaan na hindi mo kailangang magawa ang mga bagay na ito. Sinasanay mo ang iyong hindi malay na isip upang maniwala na nangyari na ang mga ito upang ang iyong mga aksyon sa katawan ay sumunod at mangyari ito. Maaaring mahirap paniwalaan ang pariralang ito sa unang 2 beses mong sabihin ito sarili mo. Ngunit habang mas matagal at mas madalas kang tumayo sa harap ng salamin na iyon na inuulit ang pariralang ito, mas magsisimula kang maniwala dito. Magsisimula kang ngumiti. Magsisimula kang makaramdam ng pagkasabik tungkol dito. Sa sandaling lumitaw ang pakiramdam na iyon, sabihin ang pariralan ng ilang beses at pagkatapos ay umalis. Kung mananatili ka sa harap ng salamin at ulitin ito ng masyadong mahaba, maaari kang magsimulang mag-alinlangan sa iyong ginagawa. Ang pag-alis sa salamin sa sandaling nakakaramdam ka ng positibo tungkol sa sinasabi mo sa iyong sarili, ay mapipigilan yon na mangyari upang, kung sakaling magsimula kang mag-alinlangan, hindi ka magpapadala ng negatibong enerhiya tungkol dito sa the universe. Ginagawa ko pa rin ito araw-araw. Nasa akin pa rin ang aking mga negatibong pagdududa, ngunit kapag ginawa ko ito, nakakagaan ang aking loob. Kahit buong araw habang naglilinis ako ng bahay o naggrocery, sasabihin ko sa sarili ko ang mga ganito. Hindi ako sigurado kung ito ay isang bagay na balang araw, ay hindi ko na kailangang gawin pa, o kung ito ay isang bagay na kahit na ang mga taong nag-aaral nito sa nakalipas na 30 taon ay kailangan pang gawin paminsan-minsan. Alam ko lang na gumagana ito at gagawin ko ito hanggat kinakailangan. Dapat itong gawin anumang oras na mapansin mo ang iyong mga emosyon na dumudula sa isang negatibong lugar. Magagamit mo ito para sa bawat aspeto ng iyong buhay. Minsan naiisip kong negatibo ang uri ng asawa at ina ko. Sinisikap kong saluhin ang aking sarili sa mga sandaling iyon,
at agad na binaliktad ang aking mga iniisip sa pamamagitan ng pagsasabi sa aking sarili kung gaano ako kagaling na asawa at ina. Ulit-ulitin ko lang ang parehong bagay hanggang sa makaramdam ako ng saya. Tapos, hinayaan ko na. Siguraduhin na sa tuwing gagamit ka ng positibong pag-uusap sa sarili, na dapat ay napakadalas, pinasasalamatan mo ang the universe sa bawat oras. Hindi ko lang sinasabi sa sarili ko kung gaano ako kagaling na asawa at ina, ngunit nagpapasalamat din ako sa aking lumikha sa kung gaano ako kahusay na asawa at ina at sa paghatid sa akin ng aking magandang pamilya sa simula. Minsan mahirap para sa atin na mahuli ang ating sarili sa ating mga negatibong kaisipan. Iyon ay kung ano ang aming mga damdamin ay doon. Malinaw, kapag masama ang pakiramdam natin, ang mga damdaming iyon ay sanhi ng ating mga negatibong kaisipan. Kapag napansin mo na ikaw ay nasa masamang mood o nalulungkot, subukan at alamin kung ano ang iniisip mo na nagdudulot ng mga emosyong ito sa iyo. Gamitin ito upang mahuli ang iyong sarili at ibalik ang iyong mga iniisip. Kapag nabaling ang iyong mga iniisip, ginagawang mas madali ring ibalik ang iyong nararamdaman. Mahalaga rin itong gawin para sa iyong pisikal na kalusugan din. Pagsasara. Maaari mong baguhin ang iyong buhay sa anumang paraan na pinaniniwalaan mong magagawa mo. Ikaw ay walang pinagkaiba sa iba dahil wala silang pinagkaiba sa iyo. Lahat tayo ay may kakayahang ganap na tagumpay. Isa lamang ang nakakaalam nito at buong pusong naniniwala na sila mismo ay makakalikha ng kanilang sariling kadakilaan. Ang mga naniniwala lamang sa kanilang sarili na karapat-dapat sa kanilang sariling kadakilaan at yaong mga umaasa lamang na walang mas mababa kaysa sa ang lumikha ng kanilang sariling buhay ng dalisay na kadakilaan. Walang imposibleng pangarap. Tandaan, ang mas imposibleng isang bagay na maaaring mukhang sa una ay hindi lamang isang posibilidad, ngunit ito mismo ang dapat mong tunguhin. Aim high, expect high. Kung mabigo ka sa unang 100 beses, magsipilyo at gawin itong muli. Isa kang mahiwagang nilalang na isinilang upang gawin at maging anumang nais mo. Kailangan mo munang malaman kung ano talaga ang gusto mo. Pangalawa, dapat kang gumawa ng isang matatag na panata sa iyong sarili na walang hahadlang sa iyong paraan. Pangatlo, kailangan mong magkaroon ng kumpleto at lubos na pananampalataya na mas dakila ka kaysa sa alam mo noon, at mas may kakayahan sa anumang bagay na naisip mo noon. Dapat mong hilingin ang lahat ng gusto mo sa buhay pagkatapos ay gawin ang lahat ng mga hakbang upang makarating ka doon. Gaya ng natutunan mo sa aklat na ito, hindi ito kasing simple ng pagtatanong, paniniwala at pagtanggap. Marami pa rito. Ngunit sa sandaling gawin mo ang unang hakbang patungo sa iyong nais na kalsada, mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Magpatuloy sa direksyong iyon na gusto mo. Maging ang taong gusto mong maging. Gusto mo ito ng buong pagkatao mo. Pahingi naman. Maniwala ka na magkakaroon ka nito. Pagkatapos ay hayaan mo na, hayaan ang universo na magkaroon ng kumpletong kontrol ng walang katakataka kung kailan at paano. Ipinapangako ko, bibigyan ka ng lahat ng mga sagot at tuol na kakailanganin mo upang makuha ka sa iyong mga hangarin. Magpasalamat sa lahat ng mayroon ka na at huwag mag-alala sa mga bagay na wala ka. Mahalin at hangaan ang lahat ng walang selos. Kung mas mahal at hinahangaan mo ang iba, mas mamahalin at hahangaan ka ng iba. Makinig sa iyong intuisyon. Kapag mayroon kang bituka o nag-aalalang pakiramdam, pakinggan ito. Ang iyong intuisyon ay nakakaalam ng higit pa kaysa binibigyan mo ito ng kredito. Alam nito ang eksaktong ruta para mapunta ka sa gusto mong puntahan. Maging ang taong gusto mong maging. Mamuhay nang may dignidad at maniwala sa mga posibilidad ng iyong sarili at ng lahat ng iba pa sa sangkatauhan. Lahat tayo ay konektado. Gamitin mo yan. Dahil lahat tayo ay konektado, taglay mo na ang mga katangiang hinahanap mo. Kailangan mo lang hanapin. Pagkatapos ay sa loob ng iyong sarili. Kaya ngayon, hanapin mo sila. Gawin mo sila sa'yo. Pagmamay-ari sila. Gawin mo ito at mabubuhay ka sa lahat ng kasaganaan na nilayon mong likhain para sa iyong sarili.
Ang aking pinakamahusay na pagbati sa iyo at sa lahat ng tagumpay na maaari mong hawakan. Good luck!